So magandang hapon mga kababayan. Nandito pa rin ako sa Pangdan National High School at kasama ko ngayon si Jerica. Okay. So itong si Jerica po ay grade 10 na student namin dito sa Pangdan National High School. At kung matatandaan nyo po, isa siya sa mga nahingan ko ng opinion noong career day namin. So at ang sinabi mo pangarap noon ay maging isang doktor, sir. doktor. Okay. Okay, so Jerica, kumusta? Okay la, sir. Didiha grade 10, medyo nape-pressure ako kasi damon activity namon sa Srabay, defense, research, el filibusterismo, adipan chair dance, tapos mga performance task pa kada subject, tago sa usa. So, nakakaya man gihap. Kaya. So kaya mo naman 'yan. Kasi at least ngayon pa lang alam mo na ang pakiramdam kung paano magkaroon ng sabay-sabay na trabaho, di ba? So pagdating sa real life kapag nagtrabaho na, kayang-kaya mo lahat ng sabay-sabay na trabaho. Sir, diba? Kasi kailangan training din yun, di ba? Opo. Kailangan talaga lang, sir, time management kasi kung dere ka magkakamay ada time management, may da ka trabaho nga dere mo mahihimo or di mo matatapos, kaya kailangan talaga. So sa Ilfili, ang ginagawa ninyo ay nagtitaping kami, sir. Drama? So parang pelikula? Opo. Okay. So research, tapos may ginagawa kayong pelikula na El Filibusterismo. Opo. Tapos cheer dance. Cheer dance, para saan naman yan? Mape. Mape. Okay. Tapos, ang dami pang subject, di ba? Kasi 8 ang subject ninyo, di ba? Tapos sabay-sabay kasi patapos ang school year. Di ba? Lahat yan, magsasubmit ka ng mga requirements, sabay-sabay. So at least kaya mo pa rin naman. Kaya pa rin. Okay. So sa nakaraang grading period, kumusta ang mga naging grado mo? First to second quarter, okay man ang mga grades, hagtaas man. So pagkadihan third quarter ngan third quarter, sir, may dako hin usa nga subject na humabubot talaga ya, sir, hinda ko kasi tungodhan kawaray ko liwatan cellphone ang kagamitan, direct nakakagpasa yung mga projects like videos namon ha mape. Masyado, sir, nga ang grade ko humabobo 96 naging 82. Ang layo. Biglang bagsak, bumulusok. Di ba? From 96 to 82. Ang layo nun na. Naging may 89. So anong sabi sa'yo ng guro? Alright, sir, tanggap ko man lotad to nga grade kasi deserving ko man lotad to kay waray lota ko makagpasa ng mga projects, so, hindi ka performance task. Opo. Okay. So hindi ka humingi ng kahit panahon para ma-comply mo? Alright, sir. Kasi adto, sir, nga bagan once kasi nga na-late na ako pasok, bagan hinuhubyan na ako, sir. Kasi ikaw na lang ang wala, tapos lahat ng mga classmates mo. Feeling ko kasi nagiging useless na lang ng project, sir, kapag late na. So, maitanong ko lang, kasi di ba nung nakaraang DSSPC, isa ka sa mga nagbigay ng karangalan sa ating school bilang second placer sa photojourn. Yes, sir. So, di ba? Tapos, nung in-announce ang pangalan mo noon na ang second place ay ikaw from Pangdan National High School, bigla ang bugso ng reaction mo. Nashock talaga ako kasi nasa likod mo ako noon. So, yes, bakit ganun ang naging reaction mo? Siyempre, sir, first time ever ko umapid din yan, fieldhan photojournalism, journalism. Kaya, pagsiring ako ni Ma'am Marilo, akong coach na, Jerica, api ka photojourn. Sige, ma'am, gora, laban lang nato nito. Tapos, kukulba man ako kasi first time ko, sir. First time ko. Habang nagpa-practice ako, naghihinuna-huna ako. What if dere ko makaya, kay dag ko na skola na akong makakalaban dati. Tapos, bihasa na hakuan journalism. Tapos adto, sir, nga awarding Saturday man adto, sir, di ba gabi? Saturday. Naginulat talaga ko, sir, kanan photojourn. Tas elementary pala,
photojournalism man kanan elementary. Ngayon na-announce na. Mm. Yung kikinulba na ako, sir. Ah. Tapos So, siguro nagkakatangis. nararamdaman mo na. O sir, nagkakatangis na ako. Tapos Ah. nagsisinirig. Jerika, okay lang ito. Nagsisiniring hira. Mm. Siya, to yung pipinigalan ko, sir. Pipinigilan ko. Tapos, nagkuhan na, pagsaring nga, photojournalism, secondary. Tapos Tapos, tinawag ang pangalan ng school. sir, yung titinaw, yung kikinulba ka do, sir. Tapos, pagsaring na nga, second placer. Tapos, Pangdan National High School. Oo. Tapos, sige, gano'n, sir, guliat kita, sir. Oo. Tapos, guliat mo. Tapos, di ako kasi, Oo. sir, makapaniwala. Nakita ko sa reaction mo, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Oo. Bigla kang iyak ng iyak ka, na sumisigaw ka pa nga eh. Oo. Diba? Ganun ang reaction mo. Tapos, palingalinga ka pa, hindi mo alam, sinabihan ka lang ng sir na, sige na, punta ka na dun sa stage. Punta ka na sa stage. So, diba, kasi nga naman, sa isang estudyante na katulad mo, diba, hindi naman, wala kang camera. Diba, wala kang camera. Ang ginagamit mo lang pag picture ay ang cellphone. Sir. Diba? So, first time mo ba yun makahawak ng camera na pang pang sir. competition? First time ever ko to, sir. Kasi, ang ginagamit ko talaga pag picture, mga cellphones la. Cellphone lang. Tapos, Sa DSPC kasi may required na camera kung ano dapat ang megapixel, di ba? Anong gagamitin. Tapos bigla, tayo dito, wala tayong camera sa school. Di ba? Nanghiram lang tayo ng camera. yes, sir. Tapos, napagtagumpayan mo, muntik ka pang mapunta sa top, di ba? So, sa nakaraan po kasing division, competition ng DSSPC dito sa Catbalogan City, ay ito ang inilaban namin sa photojournalism, English category ng Pangdan National High School. Ito si Jerica at napagtagumpayan niya at naipanalo ang second place ng naturang competition. So, napakagaling. So, Yes, sir. palakpakan tayo dyan. Di ba? Nagkaroon ka ng award kahit hindi naman tayo hindi tayo malaking school. Di ba? Kunti lang ang mapagpipilian tapos wala tayong mga gamit. Pero at least napagtagumpayan mo pa rin naman. Sir, sa ringpahan ko, sir, kung may tiwala ka kung mo kalugarin yun, makakaya niyo. Tapos, ato talaga, sir, nga, kuan, duro na nagtangis dito ng stage doon. Kasi, dire ako makapaniwala talaga. Tapos, dito ko na-realize nga, pag api photojourn is ma-enjoy. Ma-enjoy, tapos damo ni kuan, magiging sangkay, ni mababaruan. Tapos, bisan di ka magdaog, experience pala, daog ka na. Daog ka na, di ba? Tapos may mga naging friends ka mula sa ibang sir. school. Naging friends pala kayo ng mga ibang school Sir. na participants. Oo, sir. Especially, sir, ang naging first. Yun ang naging kaibigan mo hanggang ngayon. Kaibigan kayo. Social media. May contact kayo. Okay. So, bakit pala pangarap mong maging doktor? Pangarap ko to, sir. Sharing ko nga ditohan o sa nga video, pangarap ko talaga maging usa nga doktor since 2 years old pala ako. Kasi, karoy ko makabulig kanda mama, karoy ko makabulig ka pamayanan, sunod, in the future, para naman, kasi nakikita ko din barangay, ibang nga lugar nga damot nangangailangan, labinan mga waray igkuruan, waray ipandudoktor. Ibabayad na doktor. Sir. Ito nga, karoy ko talaga maging. So, parang ang layunin mo ay maging doktor ng bayan. So, Yes, sir. parang may mga free service, ganun. Yes, Okay. So, meron namang programa ang gobyerno na ganyan. May mga doktor na pinapadala sa iba't ibang lugar para magbigay ng serbisyong medikal at binabayaran sila ng gobyerno. Diba? So, meron pa rin namang sweldo mula sa gobyerno. Yes, sir. Tsaka malaking sahod ng doktor. Kaya lang, matagal. Matagal. 10 years. 10 years ba? 8 lang to yan. 10 years, sir. 8 to 10. Kasi may pre-med. May pre-med pa. Okay. Tapos mag-board exam ka pa. Pagkatapos ng pag-aaral, mag-board exam ka pa. Tapos ang mahal niyan. Sir, mahal. Actually, ito naging po problema yan na since senior high school na ako, tapos dinala may hama college. Dire ako maram kon papadayon ko pagiging kuan o sa nga doktor kay ang gimpo problema ko talaga sa financial kasi saring panira mama mahal. Sinabi mo sa mga parents mo na yun ang pangarap mo pero sabi nila baka hindi kaya kasi
mahal. Pero di ba kapag magdodoktor ka, ang preparatory course diyan ay pwede kang mag-nursing muna. Sir. Tapos medical technologist, di ba? Medtech o kaya nursing. Tapos biology. Pwede rin yata yan, biology. Pwede kang mag-proceed pa para sa pre-med na sinasabi nila. Bago ka mag-medical school, may pre-med muna. Yan na ba yan? Yan na yata yan, yung pre-med Pre-med yata, na sinasabi. Oo. So, meron namang nursing sa SSU. SSU. So, ang plano mo ay dyan ka muna SSU. Sir. So, SSU po magna-nursing ka. talaga. Opo. Okay. Nursing anay pagka. Nursing anay. So, pwede naman yan. Kahit mag-nursing ka, tapos pwede kang magtrabaho bilang isang nurse, tapos maglaan ka na lang ng oras, pwede kang mag-nurse sa Tacloban, tapos may medical school naman sa Tacloban. Tapos pwede, di ba? Habang nagtatrabaho, Sir, pwede. itutuloy mo ang pangarap mo. Kasi may kilala akong ganyan ang ginawa niya. Pangarap niyang magdoktor, ang ginawa niya, medtech. Nag-medtech siya. Tapos nagtrabaho siya sa Tacloban, tapos tinuloy niya ang pag-aaral niya. Successful liwat, sir. Oo. Last year, pumasa na siya ng board exam. Okay. Nakita ko sa Facebook, pumasa na pala siya. So, ganun ang ginawa niya. So, parang may alinlangan ang mga magulang mo, kaya kanilang pag-aralin Yes, sir. ang gusto mong kurso. Opo. Pero, kahit papano, napag-usapan ninyo na mag-aaral ka ng college. Opo, sir. Napag-usapan na namin. Tapos, sabi nila mama, karoyag nila maging ko na lang ako mag-criminology or sundalo. Kasi, kakayanon ko nun naglawas. Ano yung mulawas? Hand Athletic ka? trainings. Opo. Kasi sanay ka sa trabaho. Opo, sanay po. Sanay ka ba sa trabaho? Parang maliit naman ang katawan mo. Sanay po ako, sir. Sanay ka sa trabaho. Ako po talagang magurang tas ako para alis sa Ay, oo nga pala. Kasi ikaw ang eldest sa inyo, di ba? Yes, sir. Tapos, ilan ba ang mga kapatid mo? Upat kami kang papa side. Tas ang kan mama side usa. Sa lilima po kami kabugis. Bakit may ganun? May kapatid kayo na hiwalay? Dati po kasi may asawa mama dati. Pero nagbulag pera. So, ibig sabihin, ang kapatid, bago pa naging asawa ng papa mo, ang mama mo, May anak na. may anak na siya. Opo. So ibig sabihin, meron pang mas matanda sa'yo, Opo. kapatid mo. Pero sa Yes, papa mo, ikaw ang panganay. Opo. So, nasaan ngayon ang kapatid mo isa? Nasa Leyte, sir. So, ang mama mo taga Leyte. Tapos ang side ni Papa liwat taga Leyte. So, paano kayo napunta dito? Kasi ang napangasawa ni inay, ang side ni Papa, ang iya mama, taga din hiyakat Balogan. Tas umukoy liwat hira inay din hiyakat Balogan. So, ang mga lola mo noon ay taga Katbalogan talaga. Pero napunta na sila doon sa Leyte. Leyte. Kaya gabihan din kayo. Opo. So, ang inyong mga kamag-anak ay taga dyan talaga sa Mumbon. Opo. Okay. Pero, nung lumaki ang mama mo at papa mo, sa Leyte talaga. Ni Papa din, mama dito. Dito. Leyte. Okay. Ang kapatid mo sa mama mo, may asawa na. Meron na, sir. May sarili ng pamilya. Opo. Ano yun, nakapagtapos din siya? Hindi siya nakapagtapos, sir. So, ano lang, ano yun? Senior high school, tapos siya, sir. Pero nagtrabaho iya ako pharmacy. Pero asya to, sir, na burod liwat. Naburod yun. Opo. Pero nakabuli ka iyo. Nakabulilas. So, nagpapadala din naman sa inyo Opo. kahit pa paano. Okay. So, ang tinitirahan, nasa Leyte lang siya. Opo, nasa Okay. Leyte. So, ang papa mo ba ay ano, ang paa? Sir. So, ano yan? Putol? Opo. Putol ang paa? Kasi, Oo. 2 years old na to ya, sir. Or 3. Nabutan niyang piccolo. New Year adton. Naagi hiya. Tas, waray magsiring an mga kuan. Kamag-anak liwat namon nagpabutuhan piccolo. Tas, Kasi yung nagpaputok ng pikulo ay kamag-anak nyo rin. Tapos tumama din sa paa. Opo, sir. Kasi naagi hi Papa. Tas, waray hira magsiring nga. May da piccolo. Na may pikulo. Tas, asya to, sir. Pagkatasad to, gimpahugasan nila didiha koan, hakat balogan, pahugasan la.
kay asya man ko no. Tas hasta nga nagtitikad ako hipapa nagkakamay ada infection nan iya tiil. Ah, Tas dito lang yan nangyari sa dito lang yes sa sir. Mumbon. Opo. So akala ko ang nangyari sa paa ng papa mo ay ngayon lang. So ibig sabihin nangyari Hindi po. pala yan bata pa siya. Bata pa siya. So kasi actually hindi ko kilala ang papa mo. Nakita ko lang siya nung binigyan ka nung DSSPC, binigyan ka ng baon. So papa niya pala yun. Sir, papa ko. So doon ko lang papa pala niya yun, yung ano yung paa, yung ano to yan, bakal? Ang cancer, baka lang sir. Bakal. Okay, so kasi mga kababayan, yung papa po ni Jerica ay nakita kong putol ang paa at meron na lang nakakabit na parang bakal para magsilbing paa niya sa pandugtong. So ang nangyari pala ay naputukan ng pikulo nung bata pa siya at nagka-infection. So pinutol na lang. Sir, daw So para ikadamot hindi to sir. lumala. Pan-upat na ito nga pan-opera kang papa. Kay nagtutulos-tulos man la seran iya tiil. Tas hanya na nga dere na yan nakakalakat good kay namumula na ora-ora. Tas So asya hanggang ngayon meron nararamdaman pa rin niya? bago pa putulin sir. Bago putulin. Tapos Bakit kailan lang ba pinutol? hindi nahan last year la sir pa. Last year lang? November ata. So, Nag 1 year pala sihan koan. September yata. ay 1 year pa lang naputol. Mm. So, ibig sabihin, may paa pa siya noong ano, Ay, may edad to, sir. Ginin ko an operahan. inoperahan. Ay! Oh, may. Oo, pero hindi, nakakalakad siya noon, may paa pa. Pero nagkuka na, sir, i-incog. So ganun. Kasi masakit na tapos may mga nana na nga nagawas. So, kaya para mas hindi lumala ang infection, Sir. kailangan na lang putulin. Sir, So, paano yan? Paano ang hanap buhay? makuri, sir, kay kapirad to ipapakabulan nga waray makagpanagat, kay panagat man lang trabaho ni Papa. So, sa dagat. Opo, tas asyad to nga, nautang kami kanda inay. Kasi mama lot, waray trabaho, kay naupo dalot kang Papa. Kailangan niyang alagaan. Sir, tas makuri talaga, makagkuhan nga waray trabaho Papa, kay may mga expenses liwat ta eskwelahan namon, tas namon panigasto, panadlaw. Pagkain. Sir. Di ba? So mahirap talaga kapag ang nagka-problema ay ang padre de pamilya, yung tatay. Kasi di ba, ang tatay ang nagtatrabaho, although hindi naman lahat, kasi minsan pati ang nanay nagtatrabaho din. Opo. Pero ang laki ng kawalan kapag ang ama mismo ng tahanan ang may problema. So katulad niyan, nung nagpa-opera ang papa mo, ilang buwan yan magpapagaling. Opo. Diba? Ilang buwan yan kasi may therapy pa yan. Tapos pabalik-balik ka pa dun sa doktor. Kasi hindi naman pwedeng pagkaputol sa bahay ka na lang lagi. Kasi diba, i-check pa rin yan kung okay na. Baka bigla may infection na naman uli. So, diba? So mahirap na ang pinagdaanan. Yes, sir. So, paano ninyo hinarap ang ganong hamon? Sir, asalado nga, kuan, habang hipapa nagpapaupay, himamaliwatin, nagkakamay ada diskarte. Kasi kami, nagtitipid-tipid liwat kami ng mga anak. Okay. Tapos, hipapaliwat, nautang liwat kan auntie. Sa ito nga, ginuutang ni Papa, titipid namon para makasyala sir. Okay. So, bali, ngayon, nabayaran nyo na ang mga utang mo. Yes, sir. O, diba? At least, kasi kahit na ganun ang sitwasyon ng papa mo, nagtatrabaho na ngayon, di ba? Nakikita ko pa rin siya kasi parang nandadagat pa rin. Sir. Di ba? Napupunta pa rin sa dagat. So, ang papa po ni Jerica, kahit ganun ang sitwasyon, mga kababayan, kahit naoperahan at naputol ang isang paa, kanan ba o kaliwa? Kaliwa, sir. Kaliwang paa ay naputol. Kanan. Kanan? Opo, kanan. Nalito ka. Okay. Yung kanang paa ay naputol ay tuloy pa rin sa kanyang trabaho para buhayin ang kanilang pamilya. Para hindi masyadong mahirapan. Kasi nga, di ba? Paano pala nung inoperahan ang papa mo? Kasi di ba, kapag operasyon, malaking bayad. Kuanad to, sir, may May sponsor? malasakit, sir. Malasakit. Tapos si mama, para ma-provide dun iya prosthetic legs. Nangaro hiya bulig ha kuan kanda governor. Okay.
Tapos, damo pa sir nga ahin siya ng aroyan bulig para lang ma-provide ito. Mm-mm. So, ganun. So, ang prosthetic pala, yung nakikita kong paa niya ngayon ay hiningi ng mama mo. So, di ba, madiskarte. Tapos, para walang bayad sa operasyon, pumila sa malasakit. Opo, malasakit. Malasakit. Kasi naranasan ko rin yan. Pumila ako nun sa malasakit. Ang tagal. Mahaba. Di ba, ang haba ng pila, pero tsatsagain mo talaga para lang makalibre, di ba? Kasi Opo. babayaran naman lahat. Lahat na yan ay babayaran ng malasakit. So, napakagaling. Alam mo ba kung sino ang nagsulong ng malasakit? Hindi, sir. Bongo. Ay, hindi kasali yun. Si Senator Bongo ang nagsulong ng malasakit, di ba? Yan ay kay Bongo. Dahil kay Bongo, nagkaroon tayo ng libreng pambayad sa ospital. Di ba? Pipila ka lang, magpapa-interview ka lang. Kaya lang, tatsagain mo talaga kasi minsan, mag-uumpisa kang pumila, umaga, matatapos ka ba ng hapon mo? Pero at least, tapos lahat ng problema mo sa pambayad. Di ba? Ganun. Opo. Okay, so, kayo ay, maliban dun sa kapatid mo na nasa Leyte, na mas matanda sa'yo, sa unang asawa ng mama mo, ay apat pa kayo na mga anak nila nandito. Yes, So, lahat sir. kayo nag-aaral. Lahat kami sir Lahat kayo nag-aaral. nag-aaral. Kasi di ba ikaw, tapos ang sumunod sa'yo ay grade 9. 9 at saka Grade 7. grade 7. Ang isa nasa elementary, Grade 4, sir. Ay, grade 3. grade 3. So parang nakita ko may problema din Sir. sa physical. Opo. So ano bang ang ano ng bunso ninyo? Kasi sir, gimpanganak adto hi Jenica patay. Ha? So, opo. So, As in, hindi huminga. opo. So, Tapos, revive. revive lapuhan an amon auntie nga kuan liwat ha center dito po dahiya anak ha kuan Halete. Oh, Leyte. Pinanganak ang bunso ninyo. Opo, Halete po. Tapos, Ginanak po dahiyan kuan hin patay tas gin kadto ha Tacloban sir gin confine ha Tacloban. Tapos in nakakuan man gihap nakaraos. Tapos survive. gin susukol-sukol pa to sir an ulo kay bahin ko no dumako or kuan. Tapos nagsaring ang doktor nga okay man ko no tapos late development la sir aniya kuan sali asya ito nga aniya paglakat niya na bagan ka ng kuan la sir. Kasi ang paglalakad ng kapatid mo ay parang may hindi talaga yung normal na paglalakad. Diba? Sir. So parang paika. Opo. Paika-ika. So parang ganun. Tsaka may problema yung mata. May salamin eh. O ano lang yan? Design lang. Design lang Kasi, niya sir. minsan kasi nakita ko rin yung salamin na yun sa'yo eh. Ang laki. Design lang niya Design sir. lang pala yan. Kumusta pala ang hanap buhay ng papa mo? Kuan sir, makoreanan pa kabuhi ni Papa kay an kuan la ni Papa danay nabibenta 300, 300. 200. Sa isang araw na yan. Opo sir. Tapos ilang oras siya sa dagat? Kuan ito sir, nalakat hiya koan alas 3 kaagahon. Tapos opo, alas 3 ng kaagahon. umaga. Tapos mauli hiya koan alas 10, alas 8. Matagal din pala din. Opo sir, kay naghuhulog pa hiya tas nagbubutong. So bali, maghuhulog siya ng lambat, tapos meron din siyang huhugutin na lambat. Sir. So dalawang lambat niya. Halaba sir namon kampo. Halaba. Opo. So mahaba ang inyong lambat. Opo. Dalawa, isa lang. Damo to sir. Damo. So habang meron siyang naka-standby doon, meron naman siyang kinukuha. Yes sir. Para madiskarte din naman. Di ba? Diskarte din. Kasi kung maghihintay ka lang dun sa inilagay mo, bukas mo pa makukuha. Opo. Di ba? At least araw-araw meron kang makukuha. Opo. So parang ganun. So pagpunta mo doon, pagpunta niya doon sa laot, kukunin niya yung nauna. Di ba? Tapos ilalagay niya naman yung bago. Opo. So, kasi kung doon ka pa mismo sa laot magtatanggal, matagal din yun, di ba? So, kailangan talaga abutin ka ng siyam-siyam kapag doon ka pa magtanggal ng mga huli. Asya ito sir nga koan, nabuli gi mama na upod liwat. Ay, yung mama mo sumasama din sa dagat. Sir, asya ito iya katuwang ni mama. Oo. Ito. Sa bagay kasi hindi nga naman, di ba, ang paa, hindi buo. Pero at least ang kamay buo. Di ba kasi pangingisda, kamay talaga yan, di ba? Yes, sir. Pag sagwan, tapos paglagay ng lambat, pagkuha, kamay lahat yan. Although kailangan pa rin naman natin ng paa kasi minsan nakakatulong talaga ang paa, di ba? Tapos lalo na kapag lalangoy, pag sumabit ang lambat,
Kaya man sir ni Papa. Kaya niyang lumangoy. Opo. Kinlurop na yan kuan. Kay nasangit kasi an po ko. Oo, kasi minsan Ginlaro niya. sumasabit sa ilalim Opo. ang lambat. So, kailangan mo talagang sisirin para matanggal ang pagkakakapit, mga bato-bato. Mm. Di ba? So, at least pala, kapag pumapalaot ang papa mo, kasama ang mama mo. Opo. Tapos, nakikita ko naman ang mama mo, naghahatid ng kapatid mo sa elementary. Kuan ito sir, di mo malakat hira alas 3. Oo. Tapos maulihi mama aga, mga alas 7 pasado. Tapos naabutan pa hinika. Tapos asya to gindudulong ni mama. Ah, okay. So, nauunang umuwi ang mama mo kaysa sa Opo. papa mo. Okay. So, para ihatid ang isa mong kapatid. So, paano ang pag-aasikaso ng paghahanda ng mga pagkain sa umaga? Ako sir. Ikaw na lang. Opo, kay hira Geraldine diot ko sir, iba man diot nga trabahoon. Tapos saliha pagkaon hi ako. So, at least, toka-toka kayo kung Mm, saan sir. kayo. Ano. Para madali So, matapos. kailangan nyo kasing tulungan din ng inyong mama kasi ang inyong mama tumutulong sa papa mo. Opo. So, walang mag-aasikaso sa inyo, sa bahay ninyo para paghahanda sa pagpasok nyo naman sa school. So, kailangan nyo talagang kumilos na kayo lang. Opo. Diba? At least marunong na kayong magtrabaho sa bahay. Opo, sir. Diba? At saka, wala namang problema sa inyong magkakapatid. Hindi naman kayo nag-aaway. Nag-aaway, sir. Kasi, Normal sir, kasi, Normal. danay, horos liwatan niya. Oo. Pusa. Kaya siya to, sir, naurit liwat ako. Kasi lahat kayo matatalino. Diba? Lahat kayo matatalino. So yan mga kababayan, ito sila, yung tatlong magkakapatid na nandito ngayon sa high school, ay silang tatlo lagi naming pangbato kapag merong competition sa labas ng school, competition sa division. Kasi matatalino sila. Ito ang mga nagdadala ng karangalan pagdating sa mga competition sa labas. Silang magkakapatid, 3 sisters. Di ba yung isa mo ring kapatid, nanalo yun ng first sa science quiz, di ba? Yes, sir. Division, yung isa niyang kapatid, yung grade 9, ay nanalo naman ng first placer sa quiz B ng science. Ang galing doon. Yes, sir. Yan na nga ni sir, nag-re-review to hiya o sa kabulan para Para. regional kunuhan adto nga science quiz. Okay. So, lalaban siya sa region. Opo. Wow. Tapos, manalo siya doon. Magna-national na siya. Asya po kasi, Ang hirap ng science. sir, wakuri Ang talaga. hirap ng science. Pero ang galing niya. Akalain mo yun, ang daming malalaking school sa Katbalogan. Tayo, maliit lang tayo na school kasi ang population natin, maliit lang. Wala tayong 500 na estudyante dito, di ba? Tapos yung ibang school, 1,000. Di ba? Meron silang pagpipilian na 5,000 estudyante. Opo. Tapos kukuha sila ng pinakamagaling. Pero, at the end of the day, ang nanalo ay pang the National High School, di ba? Napakalaking Yes, karangalan. sir. So parang ang mga magulang ninyo ay gagapang talagang pag-aaral ninyo kasi sayang din naman kasi, di ba? Opo. Pero at least sana kapag nag-college kayo, parang wag muna luhuan. Ganyan. Sir. So wag maging maluho sa katawan, di ba? Wag puro milk tea, ganyan. Darawa, Kasi sir. magastos, di ba? So, kasi alam naman natin ang ating mga magulang ay hirap din. So, di ba? Kasi kagaya sa akin ang ginawa ko noon, lagi ko lang pagkain, college. Lagi ko lang pagkain, umiyak ako niyan sa college. Kasi ang pagkain ko lang ay tutong. Tutong, sir. Di ba kapag tinanggal mo na ang kanin, meron diyan nakadikit sa kaldero? Ano ito? Anong tawag niya? Kumbol, ano pa? Yung maitim na. Yung matigas na nasa ilalim ng kaldero. Yung minsan din natin nakukuha. Tukag. Tukag. So minsan ang pagkain ko niyan sa maghapon ay tukag. Diba? Yan lang. Ang hirap talaga. Tapos nahihiya ako niyan kumain. Kasi nahihiya ako sa mga ka-board mates ko. Tapos ang ginawa ko noon, kasi lumalabas ako. Kapag oras na ng pagkain sa gabi, lumalabas ako. Sabihin ko, punta lang ako sa classmates ko. Tapos, babalik ako. Pero tatambay lang ako dyan kung saan-saan sa labas. Tapos, pag naiisip kong tapos na silang kumain lahat, saka uuwi. Tapos sabihin, kumain ka na ba? Sabi ko, kumain na ako dun sa classmates ko, pero hindi.
Hindi ako kumain. So, ang ginagawa ko, yung tutong na nakalagay sa plastic, nilalagay ko sa ilalim ng aking higaan. Tapos pag patay ng ilaw, boarding house kasi ako noon, kapag patay ng ilaw, dahan-dahan ko yung dinudukot. Tapos kakainin ko yan, tutong lang. Tapos hahatiin ko pa yan para meron pa ako sa umaga. Pura na, sir. Ang hirap talaga. Kailangan mo talaga magtiyaga kung gusto mo makatapos. Kasi yan ang magpapalakas sa'yo. Kasi may dream ka may pangarap ka. Yung pangarap mo, yun ang fuel mo talaga. Para magpursige, di ba? Kahit Yes, anong sir. hirap, kasi gusto mo talaga marating yun, kahit mahirap, gagawin mo talaga. So, di ba? Opo. Tapos pag nakakain ako ng tutong yan, mag-on na ako ng light. Tapos pupunta na ako sa kusina para uminom ng tubig mula sa puso. 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 Bomba. Bomba. Diba? Tapos yung puso namin dun, malapit sa CR, wala lang pakialam. Ah, Diba? Walang pakialam kasi nga, kesa naman sa, diba, matayuan ka ng lalamunan, inom ka na lang doon. Inom ako niyan. Tapos ganun lang, ginagawa ko. Tiyaga talaga. yes, sir. Kasi nung panahon ko may tuition time. Yan na libre na, sir. Ngayon libre na. Pero maraming miscellaneous, diba? Marami pa rin babayaran. Kasi kung anong miscellaneous noon, yun pa rin yung sa ngayon eh. Ang nabawas lang talaga yung tuition. So, nung panahon namin, may tuition pa. Mula first year college ako hanggang makagraduate ako, hindi ako nakabayad ng tuition. Na nag-i-enroll. Nagbabayad ako ng tuition kapag patapos na ang semester. Doon lang ako nagbabayad kasi pinag-iipunan pa yan eh. Pinag-iipunan pa ng pamilya namin. Pinag-iipunan pa ang pang-tuition ko. Tapos sasabihin sa midterm exam, kailangan mo nang magbayad ng 50% ng tuition mo. Ang ginagawa ko niya, nagpa-promissory note ako. Kasi pwede naman mag-promissory note na nagpa-promise ako na magbabayad ako ng buo sa finals. Tapos isasubmit niya sa president ng university. So, ganun lang ang naging buhay ko hanggang makagraduate ako. Hindi talaga ako nakabayad ng tuition. Tapos ang problema ko po noon ng pang-graduation. Di ba, graduation, magbabayad ka rin. Opo. So, nangutang pa kami niyan. Buti na lang ang nanay ko, meron siyang madaling utangan na teacher doon sa amin. Tapos Siyang yan na, sir. papautang. Oo. Oo, sinasabi ko talaga, Nay, kung hindi dahil dyan kay ma'am, siguro hindi ako nakatapos. Diba? So, gusto ko lang mag-thank you kay Ma'am Banyes. Kaninay May. So, thank you sa pagpapautang sa nanay ko para sa allowance ko. Okay. So, diba? Kasi nga, hindi naman lagi meron tayo. May mga pagkakataon na wala rin. So, kung ang plano mo ay nursing o doktor, magsasabay kayo kasi magkasunod lang, di ba kayo? Magkasunod Opo. kayo ng kapatid mo, di ba? Opo. Grade 10 ka, grade 9 siya. So, ibig sabihin, pag mag-college ka, kung second year mo, first year na rin siya. Opo. So, malaking gastos. Opo. Ang kwan nga nito, sir, mag-stop ani ako kay magtatrabaho. Sayang din naman yun. Tapos, di nga ni magiging sa working student. Working student. So, karamihan talaga sa ini-interview ko, yung parang yung gusto nilang tahakin ay working student. Pero kapag working student kasi ang hirap ng buhay kasi hati ang attention mo, di ba? Walang focus sa pag-aaral. Tapos, kagaya ng sinabi ko dun sa unang interview ko, isang estudyante, kapag ikaw ay nagtatrabaho puyat, Sir. di ba? Tapos, hindi mo muna maalaga ng sarili mo minsan kasi kulang ka talaga sa oras. So, di ba? So, ano kayang mangyayari nun? Correct. So, di ba? Ang hirap. Opo. So, ayan po mga kababayan. So, meron na naman ako nakausap dito na estudyante. Ang kanyang mga magulang ay mangingisda rin. Tapos, ang paapa ng kanyang ama ay puto lang isa. Nasa tuhod. Hanggang tuhod yun, di ba? Di Okay. sir. Ubos lang to. Sa baba ng tuhod. Opo. Kalahati ng binti. Okay, so, kung meron tayong mga nanonood na ang purpose ko talaga kung bakit ako nag-interview ay para makarating dun sa mga, lalo na yung mga nasa abroad, yung mga may kakayahan namang tumulong sa mga mag-aaral na mag-sponsor sa pag-aaral. Yung, kasi yun talagang purpose ko, yung makakuha ng sponsor ng mga estudyante para sa kanilang pag-aaral. Kasi di ba marami tayong mga estudyante dito sa Pangdan National High School na academically magaling. Katulad ng mga kapatid mo. Kaya lang meron kayong agam-agam sa inyong sarili na baka
ang kahirapan ay maging hadlang. Opo. Kasi nga, di ba, magsasabay-sabay kasi kayo. So, di ba, sabi mo pa nga, baka mag-stop o kaya mag-working student. So, ayun po mga kababayan. Ito po si Jerica ay isang estudyante namin na may pangarap sa buhay at pangarap maging doktor. So, napakaganda ng pangarap niya dahil gusto niyang matulungan ang mga pamilyang nangangailangan ng atensyong medikal na hindi sapat o walang kakayahan para magbayad sa doktor. So, yun ang kanyang layunin sa buhay. Sana po ay kapag meron tayong mga kababayan dyan na nanonood na pwedeng mag-sponsor sa pag-aaral ng mga katulad ni Jerica, pwede po kayong mag-message sa aking messenger account para pag-usapan po natin kung paano ang gagawing pagtulong sa mga batang katulad nito. Okay, so ilalagay ko na lang po dito sa video ang aking messenger account kung saan pwede ninyo akong makontak. Bago ko tapusin ang ating panayam ngayong hapon, ay meron lamang akong ibibigay sa iyo na kaunting tulong. Diba? Kaunting tulong. May nagpaabot ng tulong mula sa mahiwagang kamay. Mahiwagang kamay ni Madam, basta ni Madam. Mula sa mahiwagang kamay ni Madam. Okay, so ibibigay ko sa iyo itong 100 piso. Kaunti lang to. Kaunting tulong para sa iyong baon kahit ngayong araw lang meron kang baon. So, pero mga kababayan, ang 100 pisong ito ay maaaring lumaki kung merong mag-sponsor sa pag-aaral ni Jerica sa kolehiyo. So, napakagaling ng batang ito at alam kong kaya niyang harapin ang hamon para maging isang doktor kapag ang pag-uusapan ay academics lang. So, ang magiging hadlang na lang siguro ay ang financial. So, financial na lang. So, dahil nga sa hirap ng buhay, ang kanyang mga magulang ay nahihirapan din sa buhay. So, kailangan nila ng pwedeng mag-sponsor sa kanilang pag-aaral. So, ito, ibigay ko sa iyo ang 100,000 pesos. Okay, so maraming salamat sa panahon, maraming salamat sa oras, at maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento ng iyong buhay para sa ating mga manonood. So, yun lamang po mga kababayan, yun lamang po mga kaguro, at bye-bye. Bye-bye.